mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Itago niyo na lang ako sa pangalang Wendy. 17 years old. Nang mabuntis ako sa murang edad, ay buong akala ko na magiging aral na sa akin yon. Hindi kasi naging madali para sa akin ang naging proseso noon. Sapagkat sa edad kong 17 anyos, ay hindi pa ako handa at wala pang sapat na kaalaman para maging isang ina. Kumbaga ba nasa kikay stage pa lang ako noon. Pero dahil sa kapusukan namin ng aking nobyo, kaagad kaming nakabuo nito. Gayunpaman, sa kabila naman ng pangyayaring yon, ay buong puso pa rin naman akong tinanggap ng aking mga magulang. Pero nung una ay aaminin kong nagalit talaga sila sa akin. Dahil alam kong hindi nila ine-expect na magagawa ko yon. Lalo pa nga't hindi naman sa pagmamayabang ay masasabi kong consistent honor students ako sa aming eskwelahan. At kung minsan ay nailalaban din pagdating sa pagandahan. Kaya naman nauunawaan ko na dapat lang silang magalit sa akin. Sapagkat sinayang ko ang katalinuhan ko. Subalit sa huli naman ay natanggap din nila ako. Lalo pa nga't nang makita na nila ang kanilang apo. Isa pa ay hindi rin naman ako tinalikuran ng aking nobyong si Justin. Kahit pa nga pati magulang niya ay nagalit din sa kanya. Aminado naman kasi kaming mali talaga ang ginawa naming dalawa. Pero sa huli, ang mahalaga ay natanggap at naunawaan din kami ng aming mga magulang. At pumayag sila na magkasama na kami ni Justin sa iisang bubong. Yun nga lang, dahil sa wala pa naman kami noon sariling bahay, ay nagkasundo kami nito na sa bahay muna namin kami tumira. Nang sa ganon, ay kahit papano ay may makasama akong mag-aalaga sa aming anak. Pareho kasing nagtatrabaho ang mga magulang niya at walang naiiwan sa bahay nila. Kaya naman, wala na ring naging choice noon si Justin, kundi pumayag na lang sa naging desisyon ko. Mas matanda nga pala ng 2 taon sa akin si Justin at nag-iisang anak lang ito. May kaya sila sa buhay at kung tutuusin ay kahit hindi pa magtrabaho si Justin ay kayang-kaya naman nilang buhayin ang aming anak. Pagkamat sa kapila nun, ay hindi naman hinayaan ni Justin na ipaako sa kanyang mga magulang ang responsibilidad niya sa aming mag-ina niya. Bagkos ay mas ginusto daw niyang tumayo sa sarili niyang mga paa dahil may obligasyon na raw siya ngayon. At sa bagay na yon ay talaga namang hinangaan ko siya doon. Dahil hindi pala siya katulad ng ibang mga lalaki na inaasa lang ang responsibilidad sa kanilang mga magulang. Ngunit sa estado nito ngayon, ay hindi naman naging madali para sa kanya ang makahanap ng magandang trabaho. Pero bilang lalaki, ay kahit anong trabaho naman ay pinasok niya para lang kumita ng pera. At kung saang may hiring ay talaga namang nag-a-apply siya doon. Hanggang sa matanggap na nga siya sa isang fast food bilang waiter doon. Yun nga lang, hindi naman sapat ang kinikita niyo doon para sa amin. Kaya naman, nang pwede ko nang iwanan ang aming anak, ay nagpaalam ako rito na magtrabaho na rin. Nang sa ganun ka ako ay kahit papano ay makatulong din ako sa gastusin namin sa bahay. Total naman ay payag rin si Mama na sa kanya ko muna iwanan si Aliyah habang ako ay nagtatrabaho. Sakto din naman kasi na nangangailangan daw ng call center agent ang pinagtatrabahuhan ng kaibigan ko. Kung kaya't hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon
para mag-apply doon. Sa kabutihang palad naman ay pagkatapos ng ilang pag-interview sa akin ay natanggap rin ako. Kahit naman kasi hindi ako nakatapos ng kolehiyo, ay masasabi kong marunong din akong magsalita ng English dahil iyon ang paborito kong subject. Isa pa ay may training din naman yon bago kami isabak sa aming trabaho. Mabilis na lumipas ang araw at naging maayos naman ang aking pagtatrabaho. Sa katunayan ay madali lang din akong natuto, katulad ng mga nakasabayan ko. Yun nga lang, dahil naman sa isa na akong call center agent, ay hindi ko maiwasan na maging panggabi ang trabaho. Sapagkat kapag baguhan ay ganun daw talaga ang schedule. Naging mahirap naman sa akin yun nung una. Pero nang tumagal ay nakasanayan ko na rin. Ang kaso, ang naging kapalit naman noon ay pagkawalan ko ng oras sa aking anak, lalo na kay Justin. Magkasalungat kasi kami ng oras ng pasok sa trabaho. Dahilan para madalang na rin kami magkita nito. Gayunpaman, nanatili pa rin naman ang magandang samahan naming dalawa. Kahit pa nga madalas ay hindi na kami masyadong nakakapag-usap pa. Ngunit nang malipat naman ito ng ibang branch at maging supervisor na sa kanyang pinagtatrabahuhan, ay doon na nagsimulang magbago ang aming relasyon. Lalo pa nga't naging close ako sa aking kasamahan sa trabaho. Hindi ko nga rin akalain na sa pagkakamaling nagawa ko noon, ay masusundan ko pa yon ng isang pagkakamali. Hanggang sa matagpuan ko na nga lang ang aking sarili na nakikipagrelasyon na sa isang lalaking may asawa na rin. Nang mag-isang taon na ako sa aking trabaho, ay hindi ko akalain na mahuhulog na lang ng ganun kadali ang loob ko sa kasamahan kong si Marcus. Nung una ay naaasar pa nga ako rito, dahil madalas ay binibiro ako nito. Hindi naman kasi lingid sa kanila na may anak na ako sa ganong edad. At sa aming lahat na magkakasama doon, ay ako yata ang pinakabata sa kanila. Kaya nga bunso ang tawag nila sa akin. Dahil talaga namang parang magkakapatid lang din ang turingan namin doon. Samantalang si Marcus naman ay pansin kong iba ang turing nito sa akin. Lalo pa nga kapag binibiro niya ako. Kaya naman kapag ganon ay hindi ko na lang ito pinapansin pa. Dahil kung minsan ay nakababastos na rin ang biro niya sa akin. Subalit nang may mangyari naman sa akin na hindi ko inaasahan at tulungan ako nito, ay doon na unti-unting nagbago ang pakikitungo ko sa kanya. Hanggang sa hindi ko na nga rin namalayan pa na sinasakyan ko na rin ang mga biro niya. "O Wendy, bakit mukhang matamlay ka yata? Siguro, hindi ka na naman nadiligan ng asawa mo, no?" Pagbibiro sa akin ito. "Hindi nga eh, palagi kasing wala siya." Tugot ko naman dito. "Ganun ba? Kung gusto mo, ako na lang didilig sa'yo. Pwede naman ako eh." Pagbibiro pa niya na akin lang din sinakyan. "Sige ba, kailan ka ba pwede?" Anya ko naman sa kanya na hindi ko alam na tototohanin pala niya. "Mamaya, mag-ready ka ha?" Tugon lang nito. Noong mga sandali namang iyon ay hindi ko rin alam kung ano ba ang isasagot sa kanya. Hindi ko rin maintindihan ang aking sarili kung bakit may iba na lang akong naramdaman rito nang sabihin niyang sabay na raw kaming umuwi mamaya. Kung akala ko naman noon ay nagbibiro lang din ito sa kanyang sinabi.
Ngunit nang mag-uwian na kami, ay hindi ko naman alam na seseryosohin pala niya yon. Nagulat na nga lang ako nang naghihintay na ito sa labas at sabihing sumabay na raw ako sa kanya. Ewan ko ba kung bakit hindi naman ako nakatanggi rito nung ayain na niya akong sumakay sa kanyang sasakyan. Tahimik lang naman akong naupo sa tabi niya. Samantalang si Marcus ay ramdam kong tila excited pa. Ilang minuto lang naman ang biyanahe namin bago kami nakarating sa tila isang motel. At pagkahinto ng sasakyan niya doon, ay pinababa muna niya ako at sinabing ipapark lang daw niya sandali ang kanyang sasakyan. At pagkatapos ay susunod na rin sa akin. Hindi naman nagtagal ay dumating rin ito at niyaya na niya ako sa loob upang mag-check-in kami. Noong mga oras na yon ay ewan ko ba kung bakit sumusunod lang ako rito. Sa katunayan ay hindi nga ako nagreklamo nang ipasok na niya ako sa loob ng motel. Hindi ko na nga rin naisipan noon na mali ang gagawin namin yon. Dahil para bang may kung ano sa bahagi ng aking katawan ang umaayon din sa gustong mangyari sa amin ni Marcus. Kaya naman kahit alam naming dalawa na pareho kaming may kinakasama na, ay hindi na namin alintana ba yun. Basta ang mahalaga lang sa amin noon ay mailabas ang pareho naming nararamdaman sa isa't isa. Kaya't pagkapasok namin ng kwarto, ay tila ba honeymooners lang kami noon na nagkaisang punan ang pangungulila namin sa aming mga partners. Katulad ko rin kasi si Marcus na hindi kasama rin ang kanyang asawa dahil nagtatrabaho raw ito sa ibang bansa. Kaya naman madali lang rito ang gumawa ng kalokohan na katulad ng gagawin namin sapagkat safe siya na hindi makikita ng kanyang asawa. Well, ganun din naman ako. Dahil sa ibang lugar din nagtatrabaho si Justin. At kalimitan ay buwana na ito kung umuwi sa amin. Kaya nga siguro napapayag din ako ni Marcus sa gagawin namin yon. Sapagkat pareho kami nitong nangungulila sa aming mga partner. Ano Wendy, ready ka na ba? Tanong sa akin ito nang nasa kalagitnaan na kami ng paglalaro. Oo, Marcus. Tanging naisagot ko rito na hindi na makontrol ang aking nararamdaman. Kaya naman noong mga sandaling yon ay doon na naganap ang pag-iisang katauhan namin ni Marcus. Na sa bawat halik at haplos niya sa akin ay nagdadala yon ng kasiyahan sa aking katauhan. Halos mawala nga rin ako noon sa katinuan nang maramdaman kong tila na akyat na naming dalawa ang langit. At pagkatapos noon ay kaagad rin naman kaming umalis sa lugar na yon na para bang walang nangyari sa aming dalawa. Ngunit ang pangyayaring iyon ay naulit rin ng naulit. Hanggang sa hindi ko na nga rin namalayan pa na naging habit na namin iyon ni Marcus. Tuwing pagod kami nito sa aming trabaho. Sa katunayan nga, ay kahit saan pa kami abutan noon ni Marcus ng aming kakaibang nararamdamang iyon, ay doon na kami nagpaparaos nito. Kaya naman masasabi kong talaga namang naging magkasundo kami nito sa ganong laro. Hindi na nga rin namin namalayan pa na halos 1 taon na rin pala namin ginagawa iyon. At natigil lang kami nang dumating na ang kanyang asawa. Subalit sa hindi ko naman inaasahang pagkakataon, ay kung kailan pa kami nagkasundo nito na tigilan na ang larong aming ginagawa, ay tsaka naman ako nabuntis. At sa kasamaang palad, ay nung mga panahong iyon ay hindi rin umuwi si Justin. Kaya naman malinaw rito na hindi sa kanya ang ipinagbubuntis ko. Hindi ko tuloy alam noon kung ano ba ang dapat kong gawin. Sapagkat
hindi ko naman pwedeng ipaako na lang basta-basta kay Marcus ang nangyari sa akin. Bago kasi kami humantong sa ganito, ay malinaw sa aming dalawa na wala kaming pananagutan sa isa't isa. Dahil nagkasundo kami nito na tanging laro lang ang gagawin naming iyon at walang kahulugan. Ayoko na nga rin sana pang ituloy ang pinagbubuntis kong yon. Pero natakot naman ako sa maaring mangyari sa akin. Kaya naman, kahit mahirap para sa akin ang kalagayan kong iyon, ay ipinagpatuloy ko pa rin ang aking pagbubuntis. Kahit pa nga walang kaalam-alam sa bagay na yon si Justy. Katulad naman ng inaasahan ko, ay pagkagulat at pagtataka ang tanging naitanong sa akin noon nila mama nang mapansin nilang lumalaki na ang aking tiyan. Ngunit imbes na diretsuhang sagutin ang tanong nila, ay tanging pagluha lang ang lumabas sa aking mga mata. Sa naging reaksyon ko namang yon ay tila nahulaan na ni mama ang ibig kong sabihin. Kaya naman nagalit ito sa akin at nakatikim ako ng hindi magagandang salita. Wala naman akong nagawa nun kundi umiyak na lang. Pero imbes na kaawaan nila, ay kung ano-ano pang masasakit na salita ang sinabi nila sa akin. Na kesyo, hindi na raw ako natuto. Na bakit kinailangan ko pa raw gawin yon. Sa bagay namang iyon, ay alam kong tama lang sila. Sapagkat aminado ko sa aking sarili na deserve ko lang na makatanggap ng ganong salita. Nang malaman naman ni Justy na buntis ako, ay talaga namang sobra ang naging galit rin nito sa akin. At katulad nila mama, ay labis rin ako nitong kinamuhian. Kaya naman wala na akong nagawa pa nun nang kuhanin na lang niya ang anak namin at iwanan na ako nito ng tuluyan. At sa pagkakataong iyon, ay hindi naman ito pinigilan pa nila mama. Bagkos ay tama lang daw ang ginawa nito. Simula naman noon ay tuluyan na akong nawalay sa anak namin ni Justy. Hanggang sa nawala na rin ako ng balita pa sa kanila. Pagkatapos ko namang mailuwal ang anak ko kay Marcus, ay nadiskubre kong may sakit itong autism. Habang lumalaki kasi siya, ay napapansin kong kakaiba siya sa ibang bata. Kaya naman dahil doon, ay nag-focus na lang ako para alagaan ito. Mabuti na nga lang din ay tinanggap pa rin ako noon nila mama at hindi rin nila ako natiis. Pero sa pangalawang pagkakataong iyon, ay hindi na ako nila hinayaan pang magtrabaho sapagkat hindi raw niya kayang alagaan ang aking anak. Kaya naman dahil doon, ay nanatili na lang rin ako sa bahay at pinagbantay na lang ng aming tindahan. Nang sa ganon ay kahit papano, ay may mapagkunan pa rin ako ng pangangailangan ng aking anak. Sa punto namang iyon ay masasabi kong, karma ko na rin siguro ang nangyari sa akin yon. Sapagkat hindi ako nakontento sa lalaking labis naman akong minahal. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Wendy at ito ang kwento ng buhay ko.